Hi guys, kamusta kayo? Anyways, ako rito si Mark. I'm a PWD, I'm legally blind, I'm Filipino. And una sa lahat, gusto ko lang congratulate lahat ng mga nag-file ng COC sa nalapit na barangay elections, both regular barangays and SK. Congratulations sa inyo dahil ko napakahaba ng mga pila, ang tagal naghintay, ang tagal nyo nagtiis, nagsakripisyo kayo. Ay hopefully lang, ang ibig niyang sabihin nun, gusto nyo magsilbi sa bayan, para makatulong, hindi para kayong pagsilbihan o para kayong makinabang sa bayan. So anyways, ito nga, kung gusto na malapit na mag-umpisa ang campaign period sa nating na barangay elections for, sa buong Pilipinas. Sana lang po, mag-isip tayo maigi kung sino mga ihahalal natin. Dapat natin ibalik yung mga nakaupo sa pwesto. May nagwaba sila sa inyo, especially ng pandemya. Natulungan ba nila ang buong barangay? Natulungan ba nila kayo? Natulungan ba nila ang kapitbahay nyo? Ang buong barangay ba nakinabang? O sila nakinabang? O wala man iboto yung mga dating na mga bagong mga muka na alam niyo tumutulong kahit na hindi naman niya dapat tumulong? Yung wala namang sa posisyon, wala namang inaasam pero naglingkod sa inyo. Tandaan lang po natin, if ever naman kung isipin natin, lowest form of government na ang barangay dahil yun sila ang may executive, ang kapitan, and para sa akin, ang legislative nila is yung mga kagawad na gumagawa ng mga ordinances nila, di ba? So, hopefully lang, isipin natin maigi yung mga iboboto natin. Yung mga kagawad, barangay captain, SK na. Noon, tandaan kayo, hindi kayo binabati, hindi kayo pinapansin, dead man lang. Pag may reklamo kayo, pag may gusto kayong i-report, pasa sa iba or kayo pa mapapagalitan, kayo pa masisigawan. Yung ba dapat yung iboto? O yung, sige po, okay, ako na bahala. May mga barangay kasi na magagaling talaga mga nakaupo. From kagawads to the captain. Nasa ko yun dati, nakapanood ako ng mga ganyan. And I also know yung mga ibang mga nakapwesto na hindi lang nasa barangay level, mga konsihal. Shout out sa kanila. Pre, alam na yan. Konde, si Mayor Christian. Anyways, nakita ko pag-unlad ng mga lugar na yun. Yung ipan kasi, naupo, hindi naman para maglingkod. Pagkaupo nila, isipin na sino ka? Ano pa kailangan? Wala na kailangan sa'yo. Kaya mag-isip tayo mabuti. Huwag tayong basta-basta maghahala lang. Nakita mo yung halimbawa na lang yung sa kapitan na nandun sa Senate hearing. Ang tingin niya dun sa kay Aling Elvi, yung nabulag na kasambahay, is taong grasa. Sobrang yaman mo ba, kapitan? Milyonaryo ka ba para tawagin mo ang isang constituent mo na taong grasa? Bakit? Big time ka ba? Kung big time ka, ba't ka pa tumakbo ng kapitan? Dapat pala nag-corporate business ka na lang, ba? Tapos ngayon, balak pa rin ulit tumakbo matapos yung nangyayari na yun. Ni isang follow-up wala, ni isang natulungan wala. Ano pa yun? Hindi naman porket ang mga lumalapit sa inyo, may hirap, mga lumalapit sa inyo, hindi, kahit nga sabihin hindi tiga sa inyong barangay, pag ikaw ba, pag may nakita kang nawalang matanda o bata, o kahit na regular na tao na nangangailangan ng tulong, nakita mo yun sa gasaan, may hinimatay na hindi tagalugar sa lugar mo. At sabihin mo, hindi ko naman butante yan, bayaan ko na yan. Hindi, di ba kailangan tulong muna, maglingkod muna. Di ba kaya nga tinawag kayo lingkod bayan, hindi kayong paglilingkuran ng bayan. Mga kababayan, ingat-ingat sa boboto. Marami kasi dyan, gagamitin ng lahat. Gagamitin ng pwersa, gagamitin ng pananakot, gagamitin ng panunuhol. Isipin nyo na lang, pag tinakot kayo, bakit gustong-gusto na maupo kung ganun palang malakas na sila? Kung binigyan kayo ng pera para iboto nyo sila o para maano kayo, mapapaniwala kayo sa kanila, kung gagastos ang pera, bakit ka patatakbo? Hindi mamigay ka lang ng pera kahit na hindi ka elected official, di ba? So, mga hidden agendas lang. Mag-isip tayo, hindi sila ang dapat makinabang, kundi tayo ang buong barangay. Yung mga businesses na paligid sa barangay nyo, nakakausap pa nila na maayos yung barangay? Natutulungan ba sila ng barangay para mas umunlad yung business nila?
nakakausap ka ng barangay para makatulong din sa barangay mismo, sa mga nakapaligid ng mga tao, mga nakatira doon. Yun ang mga dapat nating isipin, yung mga mag-aaral, lalo na ngayon na mayroon ng K-12 na hanggang grade 11, 12 na ibang mga karamihan nga doon is private na, hindi na pwede ang public after grade 6 yata, di ba? So, kung ganun, hindi man lahat may kaya para makapagpaaral. Ano ba yun? Ibig ba sabihin niya magpapalala pa nga yung sitwasyon ng ng illiteracy, ng kamangmangan sa mga tao dahil wala ng pera yung mga tao para magpaaral sa private, like sa EAC, sa IRIS, hindi yata yun. Pero yung mga ganun, yung St. Joseph sa Manila, or Pao Catholic School, or saan pa? Regina Carmeli College, ay wala na pala yun, ano na pala sa La Consolacion. La Consolacion College, pero di ba, dapat ang makinabang ang tao, dapat sila ang tulungan na pag lumapit ka, kagawad, sir, Pusing, pwede po ba makahingi ng tulong sa inyo? Gusto ko lang makapag-aral anak ko. O kaya mga estudyante mismo na nalapit sa inyo. Kahit sa SK, kung ano naman ako malapit kay Kapitan para makatakbo ako, para makapag-aral ako. Gusto ko nang makatapos, gusto ko makatulong sa barangay. Kahit sa SK, isipin na natin ang mga SK nating officials, pagiging ahalal. Ano ba sila? Ano ba ang ginagawa nila bago sila tumakbo? Tambay, manginom, yosi-yosi, basketball, volleyball lang, tongis, mahjong, sugal, runner sa karera, bookie, o mga nag-aaral para mamulan na kanilang buhay. Mga bata, dapat ngayon pa lang matuto na tayo, mga matatanda, na i-guide natin yung mga next generation. Huwag natin isipin na, wala na ako dito pag natapos yung term, patay na ako. Hindi dapat ganun. Isipin mo na lang, di ko namatay ka, paano yung mga anak mo, paano yung mga apo mo, pababayaan mo maghirap ng lalo. Diba dapat nga, mas magpursige tayo para sa next generation, sa mga susunod pa sa atin. Ang Pilipino, alam ko matapang. Ang Pilipino, alam ko sanay makipaglaban. Pero kung makipaglaban ka, ipaglaban mo yung tama, ipaglaban mo yung makikinabang ang lahat, hindi lang ang isang tao, hindi lang ang 5, hindi lang ang ilang, kundi ang lahat, ang mas nakararami. Diba? Gabay-gabay lang natin ang mga bata na turuan natin sana, huwag ka na boto mo. Iboboto mo ba yung ganitong tao? Para pagdating ng term na ano na sila, regular voter na hindi lang sila SK voter, iboboto na yung mas narapat naman po sa gobyerno para makaaw naman ng Pilipinas. Diyos ko, ilang trilyon na ba utang ng Pilipinas ngayon? At patuloy pang tumataas, diba? Kaya natin mag-umpisa ng mga gatong topic ngayong panahon na ito na ito nga, dahil sa nangyaring kaguluhan, ito ang mga eleksyon natin noon, tapos dahil sa pandemic, pero ngayon ito matutuloy na next month, I think. Yeah, I think so huwag natin daanin sa panakot sa mga tumatakbo. Is lang po, mababang ano pa lang tayo, barangay pa lang tayo, wala pa tayo sa municipality or sa city level. Kaya tutuan na muna natin yung mga kabataan natin kung paano bumoto, mamili at maglingkod ng tama. Hindi porket isipin mo na after yung term mo, aalis ka na pag nanalo ka. Hindi yun. Isipin natin, paano yung mga anak ko, mga apo ko, paano yung mga anak ng kapitbahay ko, nakikita ko walang makain. Diba? Yun po muna tayo at sana po mag-iingat tayo lahat. Magandang araw and shalom.